temperatura po dapat, yung hangin, habang tumataas ang altitude, no, papunta sa kalawakan, ay mas malamig. Pero yung malamig na hangin ngayon ay nasa ibabaw lamang. Nararanasang volcanic smog sa Taal, walang kinalaman sa smog sa Metro Manila. Since the POGO lost its license, these foreign nationals don't have any reason anymore to stay here in the Philippines. Unang batch ng mga ipinadeport na POGO workers mula sa sinalakay na POGO Hub sa Pasay City nakaalis na. Muling pagpasok sa Pilipinas ng mga naturang dayuhan ipagbabawal na. Mas mataas na cash grants para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Hiniling na isama sa 2024 budget ng Department of Social Welfare and Development. Chinese Foreign Ministry nanindigang walang sapat na basehan at political drama ang planong pagsasampa ng reklamo ng Pilipinas sa pagkasira ng coral reef sa West Philippine Sea. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nabalot na smog o hangin na may polusyon ng Kalakhang, Maynila ngayong araw. Pero ayon sa PHIVOLCS, iba ang insidenteng ito sa pagkakaroon naman ng volcanic fog sa palibot ng Bulkang Taal. Ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, bakit ba nagkakaroon ng smog o fog, no? At hanggang kailan ba ito mararanasan? Yes, Monica, ang sinasabi mismo ni DOST Secretary Renato Solidum, parehong nagkakaroon ng thermal inversion dito sa Metro Manila at sa lugar ng Taal volcano. Pero ang pagkakaiba lamang ay yung air pollutant na sumasama nga dito sa hangin. Umaga pa lamang ngayong araw ay ganito na ang senaryo sa Metro Manila. Hindi gaanong maaninag ang mga gusali at iba pang tanawin. Ayon kay Secretary Solidum, natrap o nakulong ang hanging may polusyon sa ibabaw ng lupa. Yung temperatura po dapat, yung hangin, habang tumataas ang altitude, no, papunta sa kalawakan, ay mas malamig. Pero yung malamig na hangin ngayon ay nasa ibabaw lamang. Kaya yung mga smoke, no, at fog, no, ito pong smoke ay dahil po sa mga exhaust ng mga sasakyan, yung pollution, imbes na umangat at ma-disperse, ay hindi umangat dahil nga natutulak ng malamig na hangin pababa. Kaya mapapansin natin, buong Kamaynilaan at karatig na probinsya ay makulimlim, no, maliban sa cloud sa taas. Yun po ay smog, smoke and fog. Ang polusyon naman sa hangin sa bahagi ng Batangas ay dahil sa sulfur dioxide o asupre na mula sa Bulkang Taal. Volcanic fog o VAG naman ang tawag dito. Ayon sa opisyal, hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ito matapos na sumabog ang bulkan noong 2020. Kapag naranghap niyo po ang asupre, pwede pong masangsang ito, pwede po kayong mahilo, at ang pagdampi po ng hangin na maraming asupre ay acidic, masakit po yan sa balat at minsan ay nangangati. Kung kayo po ay nakalanghap ng asupre, mangangati po ang inyong lalamunan, kaya importante po na uminom kayo ng maraming tubig, papasok kayo sa loob ng mga bahay at saraduhan ng mga bintana at pintuan, at siyempre, dapat ay nakamask pa tayo pag lumalabas. Ayon kay Secretary Solidum, hanggat naglalabas ng asupre ang Bulkang Taal, ay posibleng maulit pa rin ang pagkakaroon ng volcanic fog o VAG. Monica, ayon pa kay Secretary Solidum, yung nangyayaring smog dito sa Metro Manila at iba pang urban cities ay maaaring maulit, ano? Dahil hanggat ito ay meron tayong problema sa polusyon sa hangin. At ang isang mahalagang bagay na malaman ng publiko dito ay maprotektahan ang ating kalusugan gaya doon sa pagpasok doon sa ating mga establishmento, sa bahay at sa lamang pinto at bintana, o kaya naman kung pupunta ng outdoor ay magmask. Monica? Ray, may kinalaman ba ang ating weather dito sa pagkakatrap nitong binabanggit ni Secretary Solidum ng mga pollutants, no, dito sa Metro Manila? Bilang isang factor, Monica, na sinasabi dito ng Pag-asa, kaya din nagiging parang sinasabi natin nagkakaroon ng thermal inversion
at natatrap nga itong air pollution dito sa atin ay yung walang masyadong hangin ngayon. Yung kumbaga hindi malakas yung hangin dito sa ibaba, kaya nananatili yung smog dito, yung air pollution, at hindi rin masyadong sumikat yung araw ngayon because nako-cover tayo nito ngang smog na ito. Monica. Oo, so nangangahulugan hanggat hindi maging talagang maaraw ang ating panahon, mukhang medyo matatagalan pa itong smog sa Metro Manila. Tama ba, Ray? Yes, Monica, pero dyan sa may area ng Batangas, sinasabi niya Secretary Sodom kanina, maganda nga sana kung uulan dahil mawawash out. Kailangan ng malakas na ulan para ma-wash out yung air pollution. Pero ang problema, lalo na sa may area ng Batangas, yung VAG o yung asupre na nandoon present sa hangin, kapag ito'y naambunan, sumama doon sa particle na maambon, delikado yan dahil posibleng magkaroon ng acid rain at delikado yan sa ating balat at maging doon sa mga halaman na nandyan. Kaya nagkokos yan na maaaring mamatay o matuyo yung mga halaman dyan sa lugar ng malapit dyan sa may Taal Volcano, Monica. Oo nga, Ray. Naalala ko noong 2020, nung kasagsagan, nung halos alboroto niyang Bulkang Taal, ay nagkaroon din ng VAG, hindi ba? At talagang nagsuot tayo ng, kung di ako nagkakamali, parang N95 na face mask. Ngayon naman dito sa smog sa Metro Manila, kailangan ba or advisable ba na magsuot pa rin tayo ng mask at kinakailangan ba ng N95 din o okay lang din kahit yung normal na face mask, Ray? Ang sinasabi ni Secretary Solido Monica, as much as possible N95 talaga, especially diyan sa may area ng Batangas dahil yung air pollutant diyan ay asupre o sulfur dioxide. Napakamapanganib niya sa kalusugan dahil posibleng ma-irritate yung ating hininga diyan at posible talagang lalo na yung may mga respiratory diseases ay posibleng ma-trigger diyan. Yan talaga dapat magsuot diyan. Ang pinapayo dyan ay N95 ang gamitin na mask, Monica. Alright. Sige, Ray. Mag-ingat kayo. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagsuspende naman ang pasok ang mga paaralan sa Metro Manila bunsod na nararanasang smog. Samantala, naglabas rin ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga sasakyang panghimpapawid para maiwasan muna ang pagdaan malapit sa Taal dahil naman sa VAG. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Makapal na usok ang bumalot sa himpapawid ng Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan mula pa kahapon. Bunsod nito, maagang nagdeklara ng walang pasok ang ilang lungsod sa National Capital Region, gayon din sa Batangas, Cavite at Laguna. Kaninang hapon, inanunsyo na ng Metropolitan Manila Development Authority ang suspensyon ng pasok sa lahat ng antas, mapapribado man o pampublikong paaralan. Base na rin ito sa anunsyo ng mga alkalde ng 17 syudad at munisipalidad sa NCR. Samantala, lumalawak pa ang mga lugar na nakararanas ng volcanic smog o VAG mula sa Taal Volcano. Mula sa 6 noong nakaraang linggo, nasa 11 areas na ang naapektuhan nito. Ito ay ang mga bayan ng Balete, Mataas na Kahoy, Laurel, Talisay, Agoncillo at Malbar. Gayun din ang Nasugbo, Lian, Balayan, Tuy at Calatagan. May ilang estudyante na rin ang dinala sa ospital. Sa bayan ng Tuy, nasa 6 na po ang isinugod sa Rural Health Unit ng munisipalidad kahapon dahil sa pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Samantala, naglabas ng Notice to Airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kung saan pinapayuhan ng mga sasakyang panghimpapawid na iwasang magpalipad ng aircraft malapit sa Bulkang Taal. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Manila International Airport Authority na nananatiling normal ang operasyon sa NAIA sa kabila ng presensya ng volcanic smog. Tiniyak naman ng MIAA na agad silang mag-aabiso sa mga pasahero sakaling magkaroon ng adjustment sa flight operations. Samantala, nagpaalala naman ang infectious disease expert sa baka may respiratory diseases na manatili muna sa loob ng bahay o gumamit ng N95 mask sakaling kailangan talagang lumabas. Kailangan ding mapanatili ang healthy lifestyle. For the vulnerable population, meron tayong mga bakuna to prevent respiratory infection, kagaya ng flu, pneumococcal vaccine, and pertussis. So, we need to get those kasi napaka-importante nun. Meron kang added layer of protection.
Pangalawa, you have to keep yourself healthy. You have to eat healthy food, exercise, and tamang rest, no? Or tulog para at least yung katawan natin pwedeng lalaban doon sa mga infection. Bernardines, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Hiniling ng budget sponsor ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kapulungan ng mga mambabata sa Kamara na isama sa probisyon ng 2024 budget ng kagawaran ang mas mataas na cash grants para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Samantala, tiniyak ng DSWD na matatapos na ang pagrepaso sa listahan ng 4Ps beneficiaries ngayong buwan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The agency can submit the resolution of the council approving the increase, and the ball is in the hands now of Congress whether to put it under the special provision under unprogrammed funds. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin at serbisyo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, bumaba na ang value o halaga ng natatanggap na ayuda ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps batay sa ginawang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Sa 31,200 pesos na maximum amount na maaaring tanggapin ng isang pamilyang kabilang sa 4Ps, bumaba na lamang sa mahigit 14,500 pesos ang halaga nito. Kabilang ito sa ipinunto ni Agri Party List Representative Wilbert Lee, isa sa mga mambabata sa plenaryo ng Kamara na umusisa sa panukalang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong 2024. Kaya tinanong nito ang DSWD kung anong magagawa upang mapataas ang cash grants para sa 4Ps beneficiaries. Subalit ayon sa budget sponsor ng ahensya na si Appropriations Committee Vice Chairperson at Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Kai Chong, nasa kamay ng Kongreso ang bola. Hiniling nitong isama sa probisyon ng 2024 budget ng kagawaran ang pagtaas ng cash grants. Yung pong kanilang food pie ay bumabalik na naman po doon sa pagkain ng noodles, ng instant noodle araw-araw. Gusto natin po silang tulungan na makapag-increase agad. Sana magkaroon ng special provision ang Kongreso na malagay siya sa unprogram. Samantala, ngayong buwan matatapos na ang pagrepaso at validation na ginawa sa listahan ng 4Ps beneficiaries, partikular na sa 1.4 million households o mga pamilya. Sa mga biglang naalis sa listahan at hindi nakatanggap ng ayuda mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, tiniyak ng DSWD na retroactively maipagkakaloob pa rin ang payout o ayuda sa kanila. By end of September, the SWIDI assessment will be completed, and as soon as we get the final list, automatically the payout will resume. Nasa 94.3 billion pesos ang halaga ng pondong nakalaan sa 4Ps ng pamahalaan ngayong taon, samantalang 112 billion pesos naman sa 2024. Bumaba ang disbursement rate ng pondo dahil sa validation at assessment sa listahan ng programa. Gayunman, ang assurance ng DSWD bago matapos ang 2023, maaabot ang 94% utilization rate sa pondo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa hilig sa mga pagkain, hindi napapansin ng karamihan na naaabuso na pala ang atay, lapay at apdo ng ating katawan. Kaya nauwi sa pangamba at umaabot sa operasyon na tinatawag na hepatopancreatobiliary. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang mga sakit sa atay, lapay at sa apdo ay mga kondisyon na apektado ang digestive system ng ating katawan. Kaya kapag ito ay napabayaan ay maaaring mauwi sa operasyon na tinatawag na hepatopancreatobiliary surgery o kilala rin sa tawag na HPB surgery.
So there are a lot of things. So syempre kalahati pa lang yung nasabi ko, hepatobiliary, may pancreas pa, no? But there's too much to tackle. No? We may be able to tackle it in a different time, but it's a combination of all these three organs that would help in our digestion. Okay, so let's move to just about the diseases of hepatobiliary. Kapag hindi maganda yung function ng liver, patient will end up with liver failure. And bakit nagkakaroon ng liver failure? Dahil napapagod yung liver eh. Remember, the liver works to metabolize what we take in, what we drink, what we eat, everything. The liver will detoxify, will filter, whatever term that we use as we call it, and then magtatrabaho pa siya, gagawin pa niya yung kailangan niyang i-produce, no? So, if the liver becomes too tired, kasi marami tayong iniinom na alcohol, so nakakasira yun ng atay. Meron tayong tinatawag na inflammation, yung pamamaga. So, ang ating liver cells, magmamaga. After niya magmaga, syempre, mag-heal din siya. Magkakaroon ng scarring. So, once it goes through this inflammation, scarring, syempre, pag gumaling ang sugat, peklat. When there's peklat, that is when we call as fibrosis and leading to cirrhosis. And in the end, pag itong mga process na to, from a normal liver to fatty liver to fibrosis to cirrhosis, cancer can also set in. And on the other hand, yung bile naman, kapag hindi balanse ang mga components ng bile, kasi meron yang bile pigments, merong cholesterol, merong water. Kapag itong tatlong components ito, pag hindi siya balance, ito na ang lagi nating naririnig, gallstones, bato sa abdo. So kapag magkaroon ka ng bato sa abdo, kailangan mo talagang maoperahan kasi maraming complications yan. Payo ng eksperto na panatilihin ang maayos na pangangatawan, iwasan ang paninigarilyo, alcohol at iba pa na maaaring makaapekto sa functions ng ating liver, pancreas at gallbladder. The most important really is self-care and protect yourselves from hepatitis B, from toxins such as alcohol, smoking, and eat well, sleep well, love much. So these are important so that we have a very good lifestyle, good habits, and prevent diseases because, stress is a risk factor too. Alamin ang iba pang dahilan kung ano ang mga sanhi na maaaring humantong sa HPV surgery. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na pabalik ng China ang unang batch ng mga Chinese national na nagtrabaho sa ipinasarang Pogo Hub sa Pasay City. Blacklisted na rin sa immigration ang ipinadeport ng mga dayuhan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Since the Pogo lost its license, these foreign nationals don't have any reason anymore to stay here in the Philippines. Thus, since they have no more working visas, they're all dubbed as undesirable aliens. They are here illegally now. Nakaalis na kanina ang unang batch ng mga Pogo workers mula sa SA Revendel Global Gaming sa Pasay na ni-raid ng mga otoridad noong August 1 dahil sa pagkakasangkot umano sa iba't ibang uri ng scam. 76 ang kabuuang bilang ng unang batch na pawang mga Chinese national. Sinamahan sila ng 12 opisyal mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine National Police at prosecutor hanggang ma-turn over sila sa Chinese government. This is the first of a series of deportation. Come Wednesday, we would try to deport another 17 Malaysians. Then come Friday next week, we would deport another 60 Chinese. Kasabay ng pagpapadeport sa mga nasabing Pogo workers ang pag-turnover sa China ng mga kaukulang ebidensyang nakalap ng Pilipinas. Nasa kamay na ng Chinese government ngayon kung ano ang gagawin sa mga mamamayang ito pagdating sa kanilang bansa. Pagbabawalan ng makapasok sa bansa ang mga dineport na mga dayuhan sa loob ng 5 taon. Pero pagkatapos nito,
ay maaari na silang mag-apela at mag-file ng petisyon para bawiin ang ban. Kaninang umaga bago umalis sa SKK Building sa SA Revendell Global Gaming sa Pasay, nagtangkapang tumakas ang 4 sa kanila. Tinanggal nila ang harang ng isang kwarto at tumalon sa isang roof deck. Saka nahulog sa isang van kung saan nasira pa ito at nabasag ang salamin. Basically, 3 yung unang grupo na nagtangkang tumakas. Nakuha po natin yon, properly accounted for. Then meron naman isa na nung hinahanap namin, nagtatago pala. He was also attempting to escape. So 4 yung nagtangkang tumakas, pero lahat po yun na-count naman po natin. Nireid ng mga otoridad ang naturang Pogo Hub dahil sa lab scam, pig butchering scam, online game manipulation at iba pang online investment frauds. Kinalaunan ay nakumpiska sa mga bolt ng gusali ang 7 milyong pisong cash, $6,000 US, mga bala ng baril, posas, taser, passport, credit card, debit card, 28,000 na pre-registered SIM card, crypto hardware wallet, automatic OTP generator at seed phrases. Ayon sa PAOK, mula noong September 1, kinansila na ng PAGCOR ang lisensya at permit ng halos 300 Pogo Hub sa bansa para ma-re-evaluate at mag-re-apply ng lisensya. Sa ngayon, nasa mahigit 70 pa lang ang muling nag-a-apply ng permit. I would imagine that as of out of those 92, there will be a few more who would not have applied because, well, it's more lucrative for them to not to apply rather than apply, because once you apply, you're under the radar of the government, so all the regulatory functions of the government will fall upon you. Nagsasagawa na daw ng operasyon ang PAOK laban sa mga illegal Pogo Hub na ito. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling namahagi ng sako-sakong bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Cavite. Kasabay nito, ipinahiwatig niya ang pagnanais na mapabilis ang pagkumpiska sa mga smuggled na bigas upang agad na maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin ang 15-day period na ibinibigay sa mga importer upang patunayang lehitimo ang kanilang pag-aangkat ng produkto. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang makahanap pa ng paraan ang mga smuggler na malusutan pa ang batas. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang masugpo ang rice smuggling. Nais ni Pangulong Marcos ang mga nakukumpiskang bigas ay agad na maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya. Tignan ninyo na mabuti at maghanap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo na merong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ang husto. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng pangunahan niya ang distribusyon ng sako-sakong bigas sa 1,200 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa General Trias, Cavite. Ang ipinamahaging bigas ay mula sa mahigit 42,000 na sako ng bigas na nakumpiska sa Port of Zamboanga. Samantala, pinangunahan rin ng Pangulo ang inaugurasyon ng expansion ng factory ng Unilever sa Cavite. Ayon kay Pangulong Marcos, ang 4.7 billion peso investment na ito ng manufacturing company ay lilikha ng nasa 5,000 trabaho. It is also worth mentioning that this plant is one of Unilever's largest personal care facilities in the world, and is expected to generate over 5,000 direct and indirect employment opportunities for our countrymen. Ayon pa sa Pangulo, ang pamumuhunan na ito ay isa sa mga bunga ng kanyang foreign trip sa Brussels, Belgium noong nakaraang taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Mavin Carizo from Perth, Australia. Maybe alam natin na ang Australia at Canada ay kaalyado natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Pero sa pagitan naman ng issue ng Canada at ng bansang India, ano ang reaksyon ng Australia? Magandang gabi sa inyo dyan, June. Ang Australia ay nagpahayag ng pagkabahala ukol sa pamamaril na nagganap sa Canada at sa iba pang mga issue. Ayon sa Australian Foreign Minister na si Penny Wong, patuloy pa rin yung investigasyon ng Australia at ipinahayag ng Australia na igalang ang soberanya at mga batas ng mga bansa. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye at iniiwasan pa ang pagbibigay ng komento sa mga ulat na nagsasabing hinihiling ng Canada sa mga kaalyadong bansa kasama ang Australia na kondinahin ang India. Alright. Sige, Maybin, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakiusap si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa India na makipagtulungan ito sa investigasyon ng pagpatay sa isang Sikh separatist leader. Samantala, ihihinto muna ng New Delhi ang pag-i-issue nito ng mga visa sa mga mamamayan ng Canada. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Nananawagan si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa India na makipagtulungan sa investigasyon sa pagpatay sa isang leader ng Sikh separatist sa British Columbia. Ito ay matapos ang paratang ng Ottawa na maaring sangkot ang New Delhi sa pagpatay kay Hardeep Singh Nijjar. Matagal nang wanted sa India si Nijjar at napatay sa labas ng templong pinamumunuan nito sa lungsod ng Surrey. Ipinanganak sa India si Nijjar, ngunit naging mamamayan ng Canada noong 2007. Bagamat wala pang inilalabas na ebidensya ang Canada, mayroong anilang dahilan kung bakit naniniwala ang pamahalaan na sangkot ang India sa pagpatay kay Nijjar. Pinuna naman ng India ang Canada dahil sa pagbibigay ng kalayaan sa mga Sikh separatists kasama si Nijjar sa loob ng maraming taon. Samantala, ihihinto muna ng India ang pagbibigay ng visa sa mga Canadian citizens. Kaya naman mauudlot ang pagbisita sa India ng mga Canadian. Babawasan din ng Canada ang pagpapadala nito ng mga diplomatic staff sa India. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng talumpati sa Senate Chamber of France si King Charles III kung saan pinuri niya ang relasyon ng United Kingdom at France. Si King Charles ang kauna-unahang British monarch na nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita sa Palais du Luxembourg kung saan nasaan ang French Senate. Nais ng monarch na lalong paigtigin ang pakikipag-ugnayan ng UK sa France. Sa kanyang talumpati, nagpakita siya ng hindi pagsang-ayon sa pag-atake ng Russia sa Ukraine at nananawagan ng malawakang aksyon para harapin ang climate crisis. Nasa France ngayon si King Charles para sa kanyang 3-day visit kasama si Queen Consort Camilla. Naipasa na ang Teacher Rights Restoration Bill sa South Korea. Bukod sa proteksyon ng mga guro sa bullying, bibigyan din ng tulong pinansyal ang mga maharap sa kaso. Tinanggap naman ito ng mga union groups sa South Korea, subalit mayroon pa rin nga nilang dapat ayusin at mabago rito. 9 na linggo nang nagsasagawa ng kilos protesta ang mga guro sa South Korea upang mabigyan sila ng karagdagang proteksyon laban sa mga bugulang ng nagrereklamo. Nagsimula ito noong Hulyo nang kitli ng isang 23-year-old na guro ang kanyang buhay dahil sa mga reklamong natanggap nito mula sa mga magulang. Magbibigay ng humanitarian aid ang Estados Unidos sa Myanmar at Bangladesh para sa mga Rohingya refugees na tumakas mula sa Myanmar. Layo nitong makasuporta sa nasa 1 milyong Rohingya refugees sa Bangladesh. Ito ang balita ni Hazel Kaisib. Ligtas na inumin, healthcare, proteksyon,
edukasyon, tirahan at psychosocial support. Ilan lamang ito sa maibibigay na assistance ng Estados Unidos sa Rohingya refugees dahil sa dagdag na $116 million o 6.5 billion pesos na humanitarian aid upang masuportahan ang vulnerable populations sa Burma, Bangladesh at mga karatig lugar. Kasama na rin dito ang $74 million o 4.2 billion pesos na suporta para sa mga Rohingya refugee at ang mga komunidad na tumutulong sa kanila. Sa kabuuan, nakapagbigay na ang US sa Rohingya refugees ng $2.2 billion o 125 billion pesos mula August 2017. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, matutulungan nito ang nasa 1 milyong Rohingya refugees sa Bangladesh na nakaligtas sa karahasan sa Myanmar. Noong August 2017, tumakas ang nasa 740,000 na Rohingya sa Rakhine State sa Burma papuntang Bangladesh. Kinikilala naman ng US ang kagandahang loob ng pamahalaan at mga tao sa Bangladesh, pati na rin ang mga bansang tumutulong sa mga refugee. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Suportado ng Department of Foreign Affairs at ng ilang mambabatas ang posibleng pagsasampa na reklamo laban sa China kaugnay na pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Ngunit ang China ay tinanggi ang aligasyon ng Pilipinas na sila ang responsable sa pagkasira ng bahura sa West Philippine Sea. Tinawag pa nilang walang basihan at political drama ang pinaplanong hakbang ng Pilipinas. Ito ang balita ni Hardin Delgado. We're willing to provide materials like funds to fortify the stand of the country. Nakahanda sa Senator Francis Tolentino na sumuporta sakaling formal na may magreklamo kaugnay ng pagkasira ng coral reef sa Rizal Reef at Escoda Shoal. Anya, handa siyang umasiste at kung aalokin na maging co-petitioner sa isasampang reklamo sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. So long as it will not be in conflict with our duties here, because we're still trying to carve out the appropriate map coming out of that maritime zone bids. Ang Department of Foreign Affairs nakahanda rin na tumulong sa ginagawang pag-aaral ng Office of the Solicitor General para sa legal options ng Pilipinas. Muli ring ipinunto ng ahensya na may obligasyon ang mga bansa na protektahan at preserbahin ang marine environment sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pero ang Chinese Foreign Ministry sinabing wala umanong makatotohan ng basehan ng Pilipinas sa mga alegasyon nito. Sa isang transcript na inilabas ng Embahada ng China, hinimok ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang Pilipinas na itigil ang umano'y paggawa ng political drama mula sa kathang isip o fiction. Anya, kung totoo na pinahahalagahan ng Pilipinas ang kalikasan sa South China Sea, dapat na nitong tanggalin ang isinadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na kanilang tinatawag na Renai Jiao. Inakusahan din ito ang Pilipinas na naglalabas umano ng maruming tubig sa karagatan. Hindi umano dapat hayaan ng Pilipinas na magdulot ng pinsala sa karagatan ang nangangalawang na barko. Pero para kay Senator Tolentino, iniiwasan na lang ng China ang issue. Sa kabila nito, kailangan anyang magsampa ng kaso ng Pilipinas para sa bayad pinsala at makapagpakita sa international community ng matibay na ebidensya na China ang nasa likod ng pagkasira ng mga bahura. Sa ganitong paraan, baka sakali anyang ayusin na ng China ang pagkilos nito. Pinaiimbestigahan na ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa Senado ang pagkasira ng coral reef sa Rizal Reef at Escoda Shoal. Sa ngayon, hinihintay pa ng DFA mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang resulta ng assessment sa environmental damages sa Rizal Reef. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipagpulong sa susunod na linggo ang Department of Justice o DOJ sa Office of the Solicitor General para pag-usapan ang nangyari sa mga coral sa West Philippine Sea.
Kaugnay sa posibleng panibagong kaso na isasampa ng pamahalaan laban sa China dahil sa environmental damages. Hihingin din ng DOJ ang opinyon ng International Environmental Law Expert. Tumanggi naman na magkomentaryo si Remulla sa sinabi ng Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson na ang nangyari ngayon ay political drama. So that we can discuss the cases that may be filed in relation to the violations of the environmental laws in the West Philippine Sea and view this as our responsibility to the world. Nagsagawa ng bilateral sail o sabayang paglalayag sa West Philippine Sea ang puwersa ng Philippine Navy at Canadian Navy kahapon. Sa pahayag na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, na kompleto ng BRP Antonio Luna ang paglalayag sa West Philippine Sea kasama ang Canadian Halifax-class frigate HMCS Ottawa. Ang BRP ay kumakatawan sa barko ng Republika ng Pilipinas habang nangangahulugan ng His Majesty's Canadian ship ang HCMS. Ayon sa AFP, ang nasabing joint sail ay bahagi pa rin ng regular engagement ng Pilipinas sa mga bansang kapartners sa maritime zone. Noong September 4, nauna nang nagsagawa ng maritime activity sa West Philippine Sea ang Pilipinas at US Navy counterparts. Isinagawa ng US at Pilipinas ang bilateral sail malapit sa may Spratlys Island na bahagi ng Kalayaan Island Group sa may West Philippine Sea. Pinapayuhan ng Department of Tourism Region 4A at City Government of Tagaytay na ipagpaliban muna ng mga turista ang pagpasyal sa Tagaytay dahil sa nararanasang malakas na steaming activity ng Taal Volcano. Mula sa Silang Cavite, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, naglalabas pa rin ba ng asupre ang Bulkang Taal hanggang sa ngayon, kaya pinapayuhan ng mga turista na umiwas muna sa pamamasyal? Monica, magandang gabi. As of September 21 nga, ayon sa PBOX, ay nasa mahigit 4,000 tonelada pa yung inilalabas na sulfur dioxide nitong Bulkang Taal. Kaya nire-recommenda nila na iwasan muna yung pamamasyal malapit dito sa Taal Volcano. Monica, hindi magsasara ang mga establishmento sa Tagaytay City kahit pa may nararanasang steaming activity ang Taal Volcano kung saan kabilang ang naturang lungsod sa apektado ng volcanic smog o BUG. Gayunman, sa inilabas na travel advisory ng Department of Tourism Region 4A sa mga turista na kung maaari nga ay maipagpaliban muna ang pagpasyal sa Tagaytay City, lalo na sa mga may respiratory illnesses gaya ng asthma. Ayon naman sa Tagaytay City Disaster Risk Reduction and Management Office, kung hindi naman nila maiiwasan na pumasyal at lumabas ng tahanan, ay pinapayuhan nila na magsuot ng N95 face mask ang mga ito. While doon po sa mga turista naman po napupunta, dahil tuloy-tuloy po ang pagbukas ng Tagaytay sa mga turista, ay inaabisuhan namin na kung meron silang respiratory illnesses, might as well consider na magsuot ng face mask. Monica, nilinaw din ng Tagaytay CDRRMO na wala pang naiulat na nagkaroon ng kaso ng hirap sa paghinga sa naturang lungsod. Pero sa probinsya ng Batangas, mahigit 40 mag-aaral ang isinugod sa ospital kahapon at nung mga nakaraang araw matapos makaranas nga ng hirap sa paghinga. Kaugnay nito, ang Department of Health Calabarzon simula pa kahapon ay nasa Code White Alert na sa lahat ng mga ospital sa rehiyon na tatagal naman hanggang sa September 24. Bukod dito, nagpaalala rin ang CDRRMO ng Tagaytay na huwag maniwala sa mga kumakalat sa social media na tila sumabog ang Bulkang Taal. Huwag po kayong maniwala na ang Taal Volcano po ay yung mga nasa Facebook ngayon na nag-aalboruto. Dahil po ang activity ngayon sa Taal Volcano ay it is a steaming activity. No, naglalabas lang po siya ng steam na medyo may karamihan, kaya po nagkaroon ng ganitong effect sa ating paligid. At hindi po ito ay dahil na sasabog na po or mag-erupt ang Taal Volcano.
Samantala, payo naman ng DOH, sakaling makaranas ng pangangati ng lalamunan, ay uminom ng tubig at kung lumala ito ay magpakonsulta na sa doktor. Monica, bukod sa lalamunan, ilang mga residente na apektado ng bag ang nangangati ang balat, mahapdi ang mata at nahihirapan sa paghinga. Nagpaalala rin ang Batangas PDRRMO sa lokal na opisyal sa lalawigan na maglaan ng pondo para pambili nga ng N95 face mask. At yan muna ang ating update mula rito sa Silang Cavite. Balik sa inyo dyan, Monica. Benedict, kasi ngayon Biyernes na, no? Usually ganito mga panahon, medyo marami nang nag-aakyatan dyan sa Tagaytay. Napansin mo ba kung ngayon ay parang kumonti ang pumunta? So kanina Monica, kahit holiday nga dito sa buong Cavite, yung mga estudyante, wala tayong masyadong nakita nga mga turista na masyal dito sa Tagaytay. Titignan natin yung sitwasyon bukas, Monica, dahil araw nga ng Sabado, Monica. At Benedict, I know you're wearing face mask, pero kanina talaga bang medyo struggle yung paghinga? Nararamdaman mo ba talaga kung hindi naka-face mask dyan sa area mo? Monica, kanina nasa Tagaytay City tayo, talaga nakaranas kami ng kasama ko na nakaranas kami ng pangangati ng lalamunan. Kaya uminom kami ng tubig. Ako rin, Monica, ay nakakaranas din ako ng medyo masakit sa aking mata, Monica. At huling tanong na lang, Benedict, no, dahil nire-recommenda na naman yung paggamit ng N95, paano tayo makakasiguro na walang magkakaroon ng hoarding dyan at baka tumaas, mag-spike yung presyo ng N95? O Monica, yan yung ating tututukan at alamin din sa mga otoridad upang mabantayan itong presyo ng N95. Hindi tulad doon na talagang tumaas yung presyo ng N95 face mask noong panahon ng COVID-19 pandemic. Alright, maraming salamat, Benedict Samson, live na nag-uulat mula sa Silang, Cavite. Pinag-iingat ngayon ng publiko, lalo na ang mga residente sa Batangas sa posibleng epekto sa kalusugan ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Sa katunayan, zero visibility na ang ilang bayan sa naturang probinsya dahil sa VOG. Sa Metro Manila, nakararanas naman ng smog. Paano nga ba natin mapapanatiling ligtas ang ating sarili sa posibleng epekto nito? Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Siyempre nakakabahala. Lagi ko nang suot yung face mask. Isa sa mga protection yun para hindi tayo makalanghap ng masamang epekto ng smog. Kung walang importanteng lakad, wag nang lalabas para protection din sa smog. Kasi hindi na may edad na rin. Suot ko lagi ng face mask, tapos tawag dito, wag na po gana ulit lalabas-labas. Face mask on na ulit ang karamihan sa mga tao ngayon sa Metro Manila. Bunsod ito ng nararanasang volcanic smog mula sa Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas at mga kalapit na lugar nito. Habang smog naman sa Metro Manila, smoke at fog o magkahalong usok at hamog. Ayon sa Department of Health, ang volcanic smog o VOG ay binubuo ng mga maliliit na patak ng abo na naglalaman ng volcanic gas gaya ng sulfur dioxide. Ito ay acidic at maaaring magdulot ng pagkairita ng mata, lalamunan at mga daanan ng hininga depende sa gaano sa tagal ng pagkaka-expose. Paano natin maiingatan ang sarili mula sa volcanic smog at maging smog na nararanasan natin ngayon? Stay indoor, lalong-lalo na ang may mga existing medical conditions sa baga. Actually, ang talagang mga vulnerable dito sa mga ganitong klase ng hazard is number one yung mga bata, yung mga elderly, at saka yung mga may tinatawag tayo mga comorbidities. Ibig sabihin sila na yung talagang may existing na sakit, just like asthma, mga COPD, and other lung problems. So sila yung very vulnerable sa mga ganitong klase ng situation. Mas maiging manatili muna sa loob ng bahay at iwasan ang mga outdoor activities para malimitahan ang exposure sa VOG. Isara ang mga pinto at bintana. Sa pamamagitan nito ay mapipigilan ang pagpasok ng VOG. Kung di naman maiiwasang lumabas, huwag kalimutang magsuot ng face mask, partikular na ang N95 face mask. But in a situation na talagang wala silang available na N95, yung mga medical grade na mas malaking tulong na siya talaga. Pwede din naman, it will help somehow yung mga cloth mask, pero hindi kasi natin siya ganun na ina-advise kasi hindi siya medically grade So may
chances pa rin talaga na may makapenetrate na mga particulates na pwede mag-trigger nung sakit nila. Uminom ng maraming tubig para maiwasan ang iritasyon at pagtuyo ng lalamunan. At kung nakararamdam na ng kahit na anong sintomas, gaya ng hirap sa paghinga, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital. Definitely, the longer the exposure, mas marami kang may inhale, pwede talaga siyang mag-trigger. Pwede kang ubuhin, pwedeng sumakit ang lalamunan mo, and then pwede nang doon mag-umpisa yung lumabas yung sakit mo. Just like yung hika, talagang mahihirapan ka na talaga na huminga. So yun ang mga worst case na pwedeng mangyari. And talagang kung mag-prolong pa, pwede siyang mauwi sa mga tinatawag nating respiratory arrest or pwedeng mag-lead into cardiac arrest. Kung tutuusin, madali lamang sundin ang mga paalalang ito ng mga eksperto. Kaya huwag baliwalain ang mga simpleng bagay na ito upang mapanatiling ligtas at maiwasan ang mga tinatawag nating worst case scenarios. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Commission on Elections na babantayan nila ang takbo ng umano'y kasong bribery na isinampa ng United States government laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista kaugnay ng sinasabing pagtanggap nito ng suhol mula sa isang poll technology company noong 2016 elections. Itinanggi naman ni Bautista ang akusasyon sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Isang eye-opener para kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang balitang sinampahan ng kaso ng pamahalaan ng Estados Unidos si dating Chairman Andres Bautista. Inakusahan si Bautista na tumanggap ng suhol o bribe mula sa isang poll technology company noong 2016 elections para manalo sa multi-million-dollar election contract. Ang provider ng COMELEC noong 2016 elections, partikular sa mga makina, ay ang Smartmatic. Ayon kay Garcia, sa ngayon may presumption na inosente pa rin si Bautista, pero tututukan nila ang usad ng kaso lalo na ang bigat ng ebidensyang ipipresenta sa korte. Tiniyak ni Chairman Garcia magiging transparent, inclusive at patas ang kanilang procurement ng mga makina para sa 2025 elections. Wala silang itatago mula sa publiko. Sa kanyang social media post, sinabi ni Bautista na nagulat siya sa reklamo laban sa kanya. Hindi pa rin anya siya kinokontak ng US Department of Homeland Security. Pero itinanggi nito na tumanggap siya ng suhol mula sa Smartmatic at anumang entity. Gayunman, handa rin anya siyang sagutin ang mga reklamo sa kanya. Ayon naman sa Smartmatic, nasa Pilipinas na sila noong 2008. Sumunod sila sa mga proseso o procurement law na ipinatutupad ng COMELEC. Ang pagkapanalo nila sa bidding ay hindi desisyon lang ng isang tao. Sa huli, sinabi ng kumpanya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na si dating MMDA Chairman Bayani Fernando sa edad na 77. Base sa mga impormasyon, nasabing nahulog umano mula sa bubungan ng kanilang bahay si Fernando at agad ding isinugod sa Quirino Memorial Hospital. Subalit binawian rin ng buhay. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang MMDA sa pagpanaw ng dating chairman ng ahensya. Si Bayani Fernando ay naitalaga bilang chairman ng MMDA mula noong June 5, 2002 hanggang November 25, 2009. Kabilang sa kanyang legasiya ang Rapid Bus Lanes at ang Metro Guapo Campaign sa Metro Manila. Dati rin siyang nagsilbing mayor at congressman ng unang distrito ng lungsod ng Marikina. Kami po sa UNTV ay nagpapaabot din ng pakikiramay sa pamilya ni Bayani Fernando. Matapos ang 11 magkakasunod na linggo ng oil price hike, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day petroleum trading, lumalabas na maaaring bumaba ng nasa 40 hanggang 60 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 14 sentimos naman na bawas sa gasolina o posibleng wala ring paggalaw sa presyo. Samantala, nasa 76 centavos na rollback naman ang aasahan sa kerosene. Sa Lunes, nakatakdang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment
na ipatutupad sa araw ng Martes, September 26. May stigma pa para sa iba ang China brands. Pero kumpiyansa ang CF Moto na mabibigyan nila ng competitive choice sa mga riders sa kanilang bagong labas na CF Moto 800MT na siyang susubukan ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. So, babiyahin na tayo, papunta ng Pangasinan para doon sa ating dadalawin sa Manawag. At ito na ang ating sasakyan ngayon, going there. Hanggang pauwi. Sa halagang mahigit kalahating milyong piso, ano-ano kaya ang mga features na matatagpuan sa CF Moto 800MT? Well, isa ito sa mga options na pwede mong pagpilian at the price point na 578,000 pesos with 800cc displacement and meron kang sport and rain mode. Sabi nila, i-update pa din nila to, magkakaroon pa ng ibang mga riding modes. Plus, meron tayong yung adjustable na yung windscreen mo, heated yung grips mo, may mga iba pang mga features na pwede mong ma-enjoy. Okay naman so far yung mabibiti na rin siguro para for a newbie rider like me. Kaya actual ding sinubukan ni Kuya Daniel kung gaano ka-fuel efficient ang ating featured touring bike. Okay, kakarga tayo ng gasolina para malaman natin at magre-reset tayo ng ating odometer. Dito tayo. Lipat tayo sa kabila. Karagahan natin ng gas. 95. Yan boss, pasuyo na lang po ulit ha. Sensya na kayo. Kami nagtitingin lang ng gaano ba kalakas kumain. Yan, okay po. Salamat po. Yan, okay. So far, full tank tayo. Tingnan natin ngayon. 25 to 27 kilometers per liter ang claim naman nito ng CF Moto na consumption niya. Abangan ngayong linggo sa Manibela ang naging resulta ng fuel test consumption ni Kuya Daniel sa CF Moto 800MT at maging performance nito on the road. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Mas naging solido pa ang pangunguna ng AFP sa team standings sa UNTV Volleyball League matapos biguin ng DFA sa pagtatangka makakuha ng una nilang panalo. Tinambakan naman ng Senate ang Ombudsman para manatili sa second place, habang kinapos ang judiciary sa isang makapigil hiningang laban kontra PNP. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Sa unang laro, hinarap ng DFA emissaries ang nangungunang kupunan ng AFP Lady Gunners. Kahit wala pang panalo ang DFA, pinilit nila na idikit ang laro sa Lady Gunners. Si Coach Butch Gandarosa naging matibay at niremind ang kanyang kupunan na iangat ang laro at huwag bumitaw. Mas maganda mga service at mas maraming attack points ang ibinigay ng AFP. Si Joan Bunag malaki ang naitulog, lalo na nang nagpakawala siya ng ilang magkakasunod na service aces para tanghaling best player of the game. Nananatili sa taas ng team standings ang AFP sa kanilang panalo sa tatlong magkakasunod na sets, 19-25, 15-25 at 6-25. Sa Game 2, nagharap naman ang Ombudsman at Senate. Sa unang set pa lang 10 errors ang nakuha ng Ombudsman, samantalang 5 naman sa Senate para makuha ang simula sa 14-25.
Si Kat Villegas ipinasok na agad sa second set para maiingat pa ang laro ng Lady Defenders kahit naging mahirap para sa kanila ang kanilang mga first ball. Mas hinigpitan naman ng Ombudsman ang kanilang depensa ngunit mas nanaig pa rin ang veteran moves ng Senate, 17-25. Hindi na pinabuelo ng Senate Lady Defenders ang Graftbusters sa huling set para tambakan sila sa 10-25. Best player of the game si Grace Palabrica. Maigpit naman ang naging laban sa last game ng PNP at Judiciary na kapwa nagpakita ng magandang ball saves at rally sa simula pa lang. Sa first set, 16 attacks ang ipinamalas ng PNP kontra sa 9 attacks ng Judiciary, 20-25. Sa second set, mas lumobo ang errors ng PNP sa 18 kaya naman nakahabol ang Justice servers, ngunit bigo pa rin itong makuha ang set sa 25-27. Lumamang naman ang Justice servers sa third set na nakapagbigay ng 13 solid attacks at nalimitahan ang kanilang errors para makuha ang lamang sa 25-21. Kabaliktaran naman sa fourth set kung saan nalunod sa coverage errors ang Justice servers para maipanalo ng PNP ang laro 15-25. Abangan ang susunod na laro sa October 3, 2023, araw ng Martes sa Paco Arena, kung saan maghaharap ang Judiciary kontra Ombudsman 1:00 ng hapon, AFP at PNP 3:00 ng hapon, at Senate kontra DFA 5:00 ng hapon. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdagkalaman po, gusto nyo ba magkaroon ng 60,000 pesos o $1,000 na ang walang ginagawa? Baka naman scam yan. Kikita ng 6,000, walang ginagawa? Pwede po yan. Sumali lamang kayo sa The Laziest Citizen Contest sa bansang Montenegro. Nagsimula ang contest noong August 19 pa at ginagawa ito taon-taon. Wala kang ibang gagawin kundi ang humilata. Disqualified ka kung ikaw ay tatayo o uupo, kaya dapat laging nakahiga. Ayun pala. Pero alam ba ninyo, delikado yung lagi tayong nakahiga o inactive. Ayon sa mga eksperto, magsisimulang manghina ang mga muscles natin na hindi nagagamit at nagbubunga po yan ng muscle loss. Maninigas rin ang mga joints o kasukasuan na makakabawas po sa ating paggalaw. Magkakaroon din ng problema sa circulation ng ating dugo dahil sa limited na activity na delikado sa ating kalusugan. Meron ding respiratory issues, digestive problems, mental health effects, panghihina ng katawan at metabolismo. Kaya, kung gusto mong kumita ng 60,000, magbanat ka ng buto at huwag tatamad-tamad. Sabi nga sa Biblia, ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Kaya, work, work, work. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, mga kausi, ito na po ang inyong mga komentaryo. Hinggil po sa pinauwi sa China, ito yung mga nagtrabaho sa Pogo, no? Pogo Hub. Sabi po ni Weng Rodriguez, sana masundan pa Pogo na ipasasara. Ubusin nyo na sana lahat ng mga yan dito sa Pilipinas. Sabi naman ni Skian, do not give permit to operate Pogo anymore. Parang ayaw nila ng mga Pogo sa ating bansa. Ayaw nila. Yan. Ingat din po tayo mga kasambahay, dahil doon sa smog. Oo, dito sa Metro Manila. Magkaiba po yung sa Taal, Batangas, ano? Oo, Vag yun. Kasi hindi naman papunta rito yung hangin, yung direksyon ng hangin. So dito, ako rin, nung umuwi ako kanina madaling araw na rin, mga alauna yata. Ayun, nung napansin ko kagad, pagdating sa may bandang Pasig area, medyo talaga, malabo. Oo. ang kapaligiran. Oo. Kami kahapon, ewan ko kung abot pa ba sa San Mateo banda. Hindi ko sure kasi naipit kami sa traffic sa San Mateo kahapon.
napansin ko rin, sabi ko, bakit ang dilim ng windshield? Parang di ko alam kung madumi ba yung windshield namin. Pero kahit linisin, medyo maitim. So yun nga, may smog po talaga. Mag-iingat tayo. Doon naman sa Batangas, talagang, siyempre, hanggat active yung Taal Volcano, kasi may mga steaming activities na sinasabi dyan. Talagang yan, yung asupre. SO2 yata yun, no? Sa sulfur dioxide, di ba? Saka, siyempre, kung ganun nga, masakit talaga sa lalamunan yan. Naalala ko ng 2020 kasi di ba supposedly dyan kami ikakasal. Kaya nung kasagsagan, palagi kaming nandyan, medyo masakit talaga. Lalo na kapag meron kang underlying medical condition, delikado po yan. Tsaka maganda rin yung sinabi ng, I think sa Pag-asa ba yun? Or sa local government ng Tagaytay, hindi ko sure kung saan. Huwag po tayo basta-basta mag-share. Correct, yung mga photos, information. videos. Kasi nag-create po ng panic yan and nakakaawa po yung mga tao dyan sa paligid kung ma-misinform sila. So mag-iingat po. Mag-ingat tayo bago tayo mag-share. Yung iba kasi yung photos ng mga nakaraang 2020. Oo. Yan nakakatakot nga naman, di ba? Tama. Kasi pag meron talaga diyang, kumbaga, magkakaroon ng pag-aalboroto, no? Mag-aabiso kagad dyan ng FIBA kasi may station naman yan sa may Talisay, Batangas eh. May station sila doon. Sila mismo talagang unang makakaramdam, no? Kung makakita nun, kung maka-observe kung merong pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Oo, diba? Alam naman nila yan. Kaya mag-ingat po. Doon lamang po tayo sa mga credible and reliable sources. Correct. Ayan. At narito naman po ang ating mga shoutout ngayong araw po ng Biyernes. Katulad po ni Jepoy Lerum at si Samukan Hunters Vlog at si Sarah Gaton. Ito rin po, shout out kay Baby Jane Torcelino at Sed Thirds at Jeffrey Larson. May babatiin ka ba, Monica? Oo, meron tayong babatiin. Sino? Na maligayang kaarawan. Ba? Isa sa mga regular natin na kausasero dito. Naman, laging nagkokomento sa atin yan eh. Ayan, happy 54th birthday. Actually, bukas pa talaga. Pero advance happy 54th birthday po kay Miss Linda Tava. Si Ma'am Linda ba yung taga Hong Kong? Hindi ko sure eh. Tama ba? Parang siya yun, no? Ba si parang siya yung taga Hong Kong, eh, no? Oo, siya yun eh, di ba? Happy birthday po. Oo, basta ang alam natin, laging nanonood sa atin yan, laging nagko-comment. Nag-comment nga siya kanina, nakita niya si Kuya Daniel eh, di ba, na nakamotor. Sabi niya, uy, mukhang papunta ng Amianan papunta ng Norte, Ilocos, parang ganun yung si Kuya Daniel, sabi niya doon sa comment niya kanina. Ayun, maraming salamat sa patuloy na pagtutok at sana mag-enjoy ka sa yung special day tomorrow. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto 3:9 na nagsasabi, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.